Sa mga nagdaang kabanata ay nagawang mawasak ni Xiao Chen ang artifact ng matandang monghe gamit ang kanyang Scorching Sun at ng kanyang aura. Ikinagalit ng matandang monghe ang nangyari dahil sa imposibleng nagawang sirain ng ating bida ang Immortal Sevenfold na artifact. Tinuwanan naman siya ni Xiao Chen bilang tugon sa galit na matandang monghe. Samantala nagulat naman si Black sa kanyang nakita kaya naman kanyang nasabi na kung ang physical na katawan ba ng ating bida ay lumakas. Sinagot naman ito ni Li Yunfei na kung tutuusin ang kanyang senior brother ay physical cultivator, at bagamat ang ikalimang antas lamang ng immortal na cultivation realm ang magagamit. Ngunit mula sa simula ng pagdadalisay sa trono ng mataas na bulwagan, ang lakas ng pisikal na katawan ay higit na lumampas sa sariling realm. Bukod pa rito, umasa lang si Yunozu sa mga panlabas na puwersa, at bagamat ito ay isang immortal na sevenfold artifact, hindi nito nagawang gamitin ang buong potensyal nito. Namangha naman si Black nang kanyang malaman ang katotohanan ito, habang ang matandang monghe naman ay mariin pa din niyang hindi tinatanggap ang katotohanan. Na kahit mabasag ng ating bida ang kanyang magic weapon, ay hindi nito mapipigilan ang galaw niya. Nang makita naman ni Xiao Chen ang inihahanda ng matandang monghe ay agad din niyang inihanda ang kanyang ikalawang antas ng Shenhuang Fist. Sa lakas din ng kanyang atake ay kahit siya ay napapahanga sa laki ng pagbabago ng kanyang mga pamamaraan. Nang sandali ding tumama ang atake ni Xiao Chen ay hindi ito kinaya ng matandang monghe dahil sa lubhang malakas ito. Habang nangyayari ito ay nasabi na lang ng matandang monghe na hindi ito maari na magawa siyang talunin ng ating bida. Ngunit kahit anong gawin niya ay tuluyan na siyang nilamon ng malakas na atake ng ating bida habang tumatalsik ang peraso ng kanyang mga buto. Napatawa naman si Li Yunfei at kanyang sinabi na tapos na ang laban na ito. Napalingon din siya dahil nakita niya ang fierce beast na nawalan ng kakayahan na lumaban. Agad din niya itong ginamitan ng bind technique upang hindi na ito makatakas pa. Pilit naman na gustong kumawala ng fierce beast sa bind technique ni Li Yunfei. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito masira. Nagulat naman sila nang makita nilang buhay pa din ang matandang monghe. Agad din na bumaba ang dalawa sa lupa, at makikita na halos hindi na makatayo ang matandang monghe sa labis na pinsala. Ayaw din niyang tanggapin na natalo siya, nasabi pa nga niya na nasa antas na siya ng ikapitong yugto ng Immortal Realm, at kung paanong hindi niya ito magawang talunin, na kahit nasa ikalimang yugto lamang ito ng Immortal Realm. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na matandang mongheng Yuanzu ikaw ay natalo na. Sumagot naman ang matandang monghe na hindi pa siya natatalo. Tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung mayroon pa din ba itong mga tinatagong alas. Agad naman na iniwasiwas ng matandang monghe ang kanyang kamay. At lumabas dito ang kaluluwa ng dalawang disciples ng ating bida. Nagulat naman si Xiao Chen nang kanya itong makita. Tinanong naman ng matandang monghe na kung ang dalawang bata ba na ito ay direct disciples ng ating bida. Sinabihan din ng matandang monghe ang ating bida na kahit nanalo ito, ano ang gagawin niya sa mga ito. Dagdag pa niya na kung may lakas loob pa ang ating bida na patayin siya. Dahil itong dalawang ito ay kontrolado niya na ng kanyang secret technique, na kapag pinatay siya sa isang iglap ang mga ito ay agad na mawawalan ng kanilang mga kaluluwa at hindi na mailigtas. Kaya muli niyang sinabihan si Xiao Chen na hindi siya naniniwala na mananatili kang walang malasakit at hahayaan ang iyong mga alagad na mawalan ng buhay. Nagising naman ang disciples ng ating bida. Agad niyang nakita ang kanyang master, sinabihan din niya ito na huwag siya nitong alalahanin. Samantala mayabang namang sinabi ng matandang monghe kay Xiao Chen na patayin na siya nito, kung gusto nitong maglaho ang kanyang mga disciples kasama niya. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay naging seryoso siya sa hamon ng matandang monghe. Samantala galit naman si Black nang makita niya ang nangyayari kaya naman kanyang nasabi na ang matandang monghe na ito ay talagang kasuklam-suklam at walang hiya. Dahil walang tugon ang ating bida ay sinabihan niya na ito na bilang ang Supreme Cultivator, at dahil sa hindi siya nito pinapatay ay aalis na muna siya. Dagdag pa niya habang naghahandang paalis na ang kahihiyan ngayon ay masusuklian sa hinaharap. Ngunit bago pa man siya makaalis ay inatake na siya ng ating bida ng walang pag-aalinlangan. Naikinagulat naman ng matandang monghe. Kaya't kanyang sinabi na kung wala bang pakialam ang ating bida sa kanyang mga disciples. Sinagot naman siya ni Xiao Chen na kung sa tingin ba nito ay mapipilit siya nito, dahil kung ganon ay masyado itong walang muwang.
Dahil dalawang alagad lang ito na hindi gaanong mahalaga sa kanya. Sinabi naman ng matandang monghe na ang mga nakakamit ng mga dakilang bagay, ay hindi nakatali sa maliliit na detalye. Kanya ding sinabi na supreme body cultivation, ikaw ay walang awa talaga. Kasabay nito ay dahan-dahan nang naglalaho ang kanyang katawan. At ang dalawa namang disciples ng ating bida ay nagsisimula na ding mawala, bakas din sa kanilang mga mukha ang lungkot. Bago pa man maglaho ang dalawa ay tinanong ito ni Xiao Chen na kung sinisisi ba ng mga ito ang kanilang master. Sumagot naman ang disciples ng ating bida na lahat ng mayroon siya ay ibinigay ng kanyang master. Kaya hindi niya ito sinisisi, ngunit ayaw lamang niya na mawala ng ganito. Dahil ang kanyang ancient martial arts technique ay hindi pa naabot ang rurok nitong cultivation. At hindi pa niya napapatunayan ang kanyang sarili sa master. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi mo ako sinisisi, ngunit sinisisi ko kayo. Lumabas ka kasama si Qindian para sa pagsasanay, para lamang mahuli ng buhay ang kalaban, ito ang pinakamalaking kahihiyan ng iyong buhay. Iniyuko naman ng Xingyun ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan na kanilang naidulot. Ngunit natatawa namang sinabi ni Xiao Chen na sa susunod na pagkakataon, sana ay mahaba ang memorya nito. Habang hindi pa napagtatanto ang sinabi ng kanyang master ay malungkot pa din ito. Ngunit nang mapagtanto niya ang sinabi ng kanyang master ay napasigaw siya na kung ang sinasabi ba ng master. Naputol naman ang kanyang pagsasalita nang sabihin ni Xiao Chen na kayo ang aking mga disciples. Kaya bakit niya hahayaan na maglaho na lamang kayo ng ganito? Inilabas din niya ang mahalagang kayamanan ng ating bida. At ito ang dalawang bunga ng Tree of Life na kayang magbuhay ng nasa bingit ng kamatayan. Bago din niya ito ibinigay sa dalawa ay sinabihan niya muna ito na kayong dalawa ay gumawa ng malaking pagkatalo sa master sa pagkakataong ito, at dapat kayong magsikap para sa kahusayan sa hinaharap. Dahil kung hindi ay babasagin niya ang mga puwitan nito. Matapos din magsalita ng ating bida ay kanya nang ibinato ang dalawa niyang kayamanan sa dalawa. Habang bakas sa mukha ni Xingyun ang pagkamangha, hindi din siya makapaniwala na mayroon ang kanyang master ng ganito kahalagang bagay. Natatawa namang sinabi ni Li Yunfei na senior brother, sa pagkakataong ito ay dumanas tayo ng matinding pagkalugi. Nanigas naman si Xiao Chen nang banggitin ito ni Li Yunfei dahil tama ang sinabi nito. Habang ang dalawa naman ay tuluyan nang bumalik ang kanilang mga katawan. Kaya naman matindi na lamang ang pasasalamat ni Xingyun sa kanyang master, mariin din niyang sinabi na siya ay tiyak na matututo mula sa iyong karanasan sa hinaharap at hindi na muling magpapabigat sa iyo. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Black na ipagkakatiwala niya na dito ang mga labi ng nakakatakot na halimaw na ito, dahil ang pagsipsip at pagpino nito ay magiging malaking pakinabang sa iyo. Agad naman na tumalon si Black habang tuwang-tuwa sa kanyang narinig. Nasabi na lang ni Xiao Hong na nagagamit pa din ang bagay na ito. Habang tapos naman na si Black sa kanyang paglunok sa bangkay ng matandang monghe. Ngunit muli namang nagmakaawa si Black kay Li Yunfei na kung maari bang ibigay din ito sa kanya ang Fierce Beast. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na tawagin muna siya nitong senior brother upang pagbigyan niya ito. Napilitan naman si Black sa gusto ni Li Yunfei kaya't kanyang tinawag si Li Yunfei na kanyang senior brother. Napatawa naman ng malakas si Li Yunfei nang tawagin siya ni Black na senior brother, at sabay din niyang inilabas ang Fierce Beast. Agad naman na nilamon ito ni Black ng mabilis dahil sa sobrang excited niya na maging lakas ito. Matapos niya itong malunok ay sarap na sarap ito sa lasa ng nilalang. Napatingin naman si Xiao Hong kay Black habang kanyang sinasabi na gusto din niya sana. Matapos ang kaganapan ay sinabi na ni Xiao Chen na sigurado siyang naayos na ng lahat ang Wushentek. Pagkatapos ay agad na din silang bumalik sa Wushentek. Dito ay nakaluhod ang mga alagad na nahuli habang hinihintay si Xiao Chen at Li Yunfei upang malaman ang gagawin sa mga hangal. Ilang sandali pa ay dumating na ang dalawa upang magbigay ng desisyon. Bilang senior ng Wushentek ay si Xiao Chen ang nagbigay ng hatol at kanyang sinabihan ang mga nahuli na mula sa sandaling nagpasya kayong makipagsanib puwersa sa templo ng Buddha, ang iyong kapalaran ay paunang natukoy. Umiiyak naman na nagmamakaawa ang mga alagad na hayaan silang mabuhay dahil sa napilitan lang din sila. Habang ang iba naman ay handang maglingkod sa Wushentek na parang aso o kabayo, upang mapanatili lamang ang kanilang mga buhay. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang mga pagmamakaawa ng mga alagad,
ay sinabihan niya si Li Yunfei na kay junior brother na ang desisyon kung anong gagawin niya sa mga taong ito pati na rin ang templo ng Buddha. Wala namang nagawa si Li Yunfei kung hindi ang sumang-ayon, nasabi pa nga niya na ang gulo ay laging siya ang umaayos. Agad naman na lumapit na naglakad si Jiang Meng patungo sa ating bida. At nang makalapit siya ay mahigpit itong yamakap dahil sa labis na pag-aalala. Matapos din ang mahigpit na yakap masayang sinabi ni Jiang Meng sa ating bida na sinabi ko naman sa'yo magiging maayos lang siya. Ngunit nagulat naman siya nang bigla siyang buhatin ng ating bida sa kanyang mga bisig. At agad na lumipad sa itaas, napatingin naman ang lahat sa itaas sa biglaang paglipad ng ating bida kasama si Jiang Meng. Habang nasa taas sila ay inihayag ni Xiao Chen na ang templo ng Buddha ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas at gumawa ng mga gawa ng pagluluksa sa kabutihan ng langit, paglabag sa etika at moralidad ng tao, na hindi mapapatawad. At ang nagtatag ng templo ng Buddha ay pinatay na. Mula ngayon ay wala ng mga templo sa mundo. At ngayon ay kailangan kong ipahayag ang isang bagay na malaki. Bigla namang nagulat ang mga alagad at natahimik sa sinabi ni Xiao Chen. Ngunit si Li Yunfei ay alam na ito kaya naman nakangiti niyang sinabi na sa wakas, ay oras na para ipahayag. Agad na hinawakan ni Xiao Chen ang kamay ni Jiang Meng. At habang nakatingin siya kay Jiang Meng ay kanyang sinabi na makalipas ang isang buwan ay siya at si Jiang Meng ay ang araw ng kanilang kasal. Napayakap naman si Jiang Meng sa labis na tuwa dahil matutupad na ang matagal ng pangarap nilang dalawa ni Xiao Chen. At para matupad din ni Xiao Chen ang ipinangako niya sa may-ari ng kanyang katawan. Samantala sa ibaba naman ay nakatingin ang dalawang babae na naghahabol sa ating bida. Napatingin din si Xiao Chen dahil sa napansin niyang ang presensya ng dalawa. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin dahil sa nakita niyang galit na galit ang mga ito. Bamulong naman si Kang Lan kay Wuling na parabang may plano ang mga ito. Ngunit napansin naman sila ni Black Dragon kaya naman kanyang nasabi na ang dalawang taong ito ay walang anumang magandang intensyon sa unang tingin. Kailangan din niyang sabihan ang kanyang big brother na mag-ingat sa dalawang ito. Habang ang dalawa naman ay masayang pinagmamasdan si Xiao Chen. Mapang-asar naman na nagtanong si Black na kung kailan magpapakasal ang junior brother. Ninas naman si Li Yunfei nang kanyang marinig na tinawag siyang junior brother ni Black. Agad na umalis si Black habang nakangiti dahil sa tagumpay ang kanyang pang-asar kay Li Yunfei. Ibinalik ang eksena sa dalawa na kung saan sinabi ni Xiao Chen kay Jiang Meng na pagkatapos nilang magpakasal, ay kailangan mong manganak ng 12-dosenang bata para sa kanya. Nang marinig naman ito ni Jiang Meng ay kanyang sinabi na hindi naman ata seryoso ang ating bida. Nagpatuloy ang asaran ng dalawa habang ang mga nasasakupan nila ay nagdidiwang sa nalalapit na kasal. Mabilis din na sumapit ang araw ng kasal ni Xiao Chen at ni Jiang Meng. At makikita dito ang mga dekorasyon bilang tanda ng okasyon. At sa loob naman ng martial arts wedding stage ay nakahanda na ang mga kailangan sa kasal at ang mga nasasakupan ng wushentik. Habang si Jiang Meng naman ay nakahanda na din sa kanyang silid. At makikita sa kanyang harap ang nakahandang pagkain. Napapangiti din siya dahil sa sobrang excited niya sa kasal nilang dalawa ni Xiao Chen. Habang sa labas naman ay hindi mapakali si Duan Siliang. Kaya naman pinatitigil na siya ni Black dahil sa nakakahilo nitong ginagawa. Kaya naman sinabihan siya nito na kung bakit masyadong kinakabahan ito kahit hindi naman siya ang ikakasal. Nang marinig naman ni Duan Siliang ang sinabi ni Black ay bahagya niyang inayas ang kanyang sarili. At kanyang sinabi na bilang master ni Jiang Meng, hindi ka ba maaaring kabahan na ipagkatiwala ang iyong disciple sa pinakamalakas na tao sa mundo? Ngunit sinabihan lang naman siya ni Black na habang nakangiti na malapit na ang oras. Bumantong hininga naman si Duan Siliang ng malalim upang kumalma. At nang kumalma siya ay kanyang sinabi na tama, malapit na ang oras. Habang sa loob naman ay inanunsyo na ang Janji Chunfeng Tower ay nagpadala ng 5th grade magical artifact sa makalangit na mga hakbang. Nang marinig naman ito ng mga bisita ay namangha sila dito. Inihayag din na ang Tiger Hunting Gate ng Zhou Heavenly Realm ay nagtatanghal ng isang pambihirang ulo ng hayop. Lalong namangha naman ang mga nakarinig nito. Inilipat naman ang eksena sa silid ng ating bida na kung saan nakahanda na din ito. Makikita din ang saya sa mukha ng ating bida ngunit sa loob-loob niya ay kinakabahan ito. Nahalata din ito ni Li Yunfei kaya naman nilapitan niya ito at sinabihan na senior brother,
huwag itong kabahan dahil ikakasal lang naman siya. Sa payo naman ni Leon Fei ay napatawa lang ang ating bida habang bakas sa kanyang mukha ang kaba. Inamin din niya kay Leon Fei na hindi niya akalain nakakabahan din siya. Napatawa naman si Leon Fei at kanyang sinabi na kung malalaman ng lahat ang tungkol sa Supreme Master ng Body Cultivation, ay kakabahan din sila sa pagpapakasal. Nag-aalala din siya na baka lihim nilang kutsain siya ng palihim. Ngunit tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung kailan ang planong magpakasal ni Leon Fei. Agad naman na sumagot si Leon Fei na hindi niya ito minamadali. Bigla namang pumasok si Black at kanyang sinabi na umaga ng taglagas. Dagdag pa niya habang nakatayo na malapit na ang oras. Napatingin naman ang dalawa kay Black bilang pagsang-ayon. Kaya naman agad na silang naglakad patungo sa wedding stage. Mabilis na nakarating si Xiao Chen sa loob habang nagpaiwan naman na si Leon Fei at Black. Nagpatuloy ang paglalakad ni Xiao Chen patungo sa wedding stage. At nang makarating siya sa wedding stage ay makikita ang makapal na usok dito. Inihayag din ng tagapagsalita na dumating na ang mapalad na panahon. Habang bakas naman sa mga nasasakupan ni Xiao Chen ang labis na kagalakan. Lalong-lalo na ang itinuturing kapatid ng ating bida na si Leon Fei, bakas din sa kanyang mukha ang labis na saya habang pinagmamasdan ang kanyang senior brother. Sa pagkakataong ding ito ay pumasok na sina Jiang Meng kasama ang kanyang master na si Duan Siliang. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa wedding stage na kung saan nakatayo si Xiao Chen. Nang makalapit sila sa harap ni Xiao Chen ay kinakabahan niyang sinabi na kasama niya na si Jiang Meng. Masaya namang sinabi ni Xiao Chen kay Duan Siliang na ngayon ang araw ng kanyang kasal. Sinabihan din niya si Duan Siliang na napakaamo mo ngayon at sunod sa Niren. At akala ba din ni Duan Siliang na sinusubukan niya lang magpakasal? Nang marinig naman ito ng mga bisita ay agad na nagtawanan ang mga ito. Nagsaad naman si Duan Siliang na sa katunayan ay unang pagkakataon din niya ito. Matapos din nilang mag-usap ay agad na lumapit na si Xiao Chen kay Jiang Meng. At agad na hinawakan ang kamay nito ng mabilis. Dahan-dahan din niyang tinanggal ang nakalagay nito sa ulo. Na ikinagulat naman ni Jiang Meng dahil nagtataka siya sa bilis ng pangyayari. Kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na hindi ba ito tungkol sa paghihintay. Sinagot naman siya ni Xiao Chen na naghihintay hanggang sa araw ng silid ng kasal. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Jiang Meng habang namumula ang mukha. At habang iniisip niya ang sinabi ng ating bida ay nahihiya ito habang pulang-pula ang mukha. Sinabi din ni Xiao Chen na hindi natin kailangang manatili sa mga anyo na ito. Agad din silang humarap sa lahat at sabay na inihayag ni Xiao Chen na simula ngayon, ikaw Jiang Meng ay ganap ng asawa ko. Habang si Jiang Meng naman ay makikita ang labis na kagalakan habang pinagmamasdan si Xiao Chen. Agad naman na nagsigawan ang mga tao habang isinigaw ang kanilang pagsangayon. Ngunit sa hindi naman inaasahan ay biglang may pumasok sa eksena at binati ang ating bida sa kanyang kasal. At ang pumasok sa eksenang ito ay ang young master ng extraterrestrial na nilalang. Habang dahan-dahan din siyang bumaba ay natatawa ito sa kanyang nakikita. Habang nagugulat naman sina Jiang Meng at Duan Siliang ay nakilala naman agad siya ni Xiao Chen. Naging alerto naman ang dalawang tinuturing kapatid ng ating bida. Habang ang mga tao naman ay tinanong nila kung sino ang taong ito. Ninas naman ang dalawa dahil talagang ngayon pa dumating ang nilalang na ito sa araw ng kasal ni Xiao Chen. Dahan-dahan siyang bumaba sa harap ng ating bida. At habang naglalakad ito palapit ay natatawa nitong pinagmamasdan si Xiao Chen. Habang si Jiang Meng naman ay natatakot sa paglapit ng young master. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag itong matakot. Nang makita naman ng young master na parang natatakot ang nasa likod ng ating bida ay kanyang sinabi na hindi kailangang kabahan. Dahil dumating lamang siya ngayon ng walang anumang masamang hangarin, at para lang maghatid ng mensahe sa ngalan ng kanyang ama. Ang aking dayuhang etikang grupo ay naghihintay sa pagdating ng sangkatauhan. Nagulat naman si Xiao Chen nang marinig niya ang mensahe ng White-Bone Giant Dragon. Na kahit si Leon Fei ay naging seryoso din ng kanya itong marinig. Habang ang mga tao naman ay bakas sa kanilang mga mukha ang labis na pagkagulat sa mensaheng ito mula sa hari ng Outer Domain. Napatingin naman ang young master kay Leon Fei na nasa kanyang likuran. Sinabihan naman siya ni Leon Fei na kung hindi ba natatakot ito na dapat ay hindi na siya bumalik pa.
Sarkastiko namang sumagot ang young master na gusto niya nang umalis, at hindi nito kaya siyang pigilan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. At bago pa man siya tuluyang umalis ay kanyang sinabi na ang mga mundo ay kinuha upang magpaalam muna. Matapos niyang magsalita ay agad na siyang pumasok sa pintuan pabalik sa labas ng mundo. At nang makaalis ang young master ay makikita ang labis na pangamba ng mga tao. Habang si Li Yunfei naman ay seryoso pa ding nakatingin sa kalangitan. At ang mga nasasakupan ng ating bida ay ganun din ang kanilang mga reaksyon. Ngunit si Black naman ay labis ang galit nito habang makikita ang paglabas ng kanyang aura. Habang seryosong nakatingin si Xiao Chen sa kalangitan ay kinuha naman ni Jiang Ming ang kanyang atensyon. Nang kumalma na ang ating bida ay agad siyang humarap sa lahat at natatawa niyang sinabi na ang extraterrestrial na nilalang na ito ay talagang kawili-wili. Natatawa ding sinabi ni Li Yunfei na alam nilang pupunta tayo sa kanilang bansa, kaya maaga silang naglabas ng digmaang ulat. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang lahat na walang problema ito, dahil ngayon ay araw ng kanyang kasal, kaya huwag niyo itong masyadong isipin. Dagdag pa niya na mga kababaihan at mga ginoo, pagkatapos ng araw na ito, kailangan natin ang lahat na magsanay ng masigasig. At hindi malayo ang araw ng pagpunta sa ibang rehiyon. Agad din niyang niyakap si Jiang Ming at kanyang sinabihan ito na bago ang lahat, ay dapat bigyan siya nito ng matabang bata. Na nagpamula na naman sa mukha ni Jiang Ming dahil sa gusto ng ating bida. Kasabay nito ay agad na tumawa ang ating bida habang napayakap naman si Jiang Ming sa labis na kagalakan. Napatawa din ang mga taong nasa loob ng kasalan, lalong-lalo na ang servant ng ating bida na si Old Joe. Makalipas ang ilang sandali ay maririnig ang pagsigaw ng ating bida habang humihingi ng tagay sa lahat. Sa mga sandali ding ito ay nagsasaya na ang lahat sa pagdiriwang ng bagong kasal. Sinabihan din ni Xiao Chen ang lahat habang nakataas ang kanyang kamay na kumain ang lahat ng mabuti at uminom at huwag uuwi ng hindi lasing. Nagpapatuloy ang kasiyahan ng lahat habang makikita ang Black Dragon na malapit ng malasing. Maya-maya pa nang bahagyang tamaan na ang Black Dragon ay dahan-dahan siyang lumapit na kung saan naroon si Thunder God. At nang makuha niya ang atensyon ni Thunder God ay lakas loob niyang sinabi dito na sana ay tingnan ni Thunder God ang kanilang kasal. Sinagot naman siya ni Thunder God na kung makakabalik siyang buhay mula sa labas ng bansa, marahil ay isa sa alang-alang niya ito. Nang marinig ni Black Dragon ang sinabi ni Thunder God ay ikinatuwa niya ito at sabay na sinabi na kung totoo ba talaga ito. Hindi naman na sumagot si Thunder God sa tanong ni Black Dragon. Bigla namang pumasok sa eksena si Black na kanilang ikinagulat. At agad siyang binigyan ng isang sinyalas na kumalma lang ito. Napatawa naman ang Black Dragon ng kanya itong maunawaan. Samantala matapos ang masayang araw ng kasal ay lumipad ang oras at sumapit ang 6 na buwan. Dito ay sinabihan ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na sa pagkakataong ito ay hihingi siya ng abala. Agad naman na sinabihan siya ni Xiao Chen na hindi niya inaasahan na may sarili itong paraan, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa siyang clue. Nakangiti namang nagsaad si Li Yunfei na ang senior brother ay natural na magkakaroon ng mas malaking pagpapala, kaya hindi na kailangang mabalisa. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay sinabi na ni Xiao Chen na simulan na nila ito. Na agad namang sinang-ayunan ni Li Yunfei. Agad inihayag ni Li Yunfei na ngayon, siya si Li Yunfei, ay kukumplito ng sarili niyang landas. At kunin ang kapangyarihan ng Siyam na kaharian sa langit at gamitin ito para sa iyong sariling kapakinabangan. Matapos ang talumpati ni Li Yunfei ay agad na silang kumilos. At matapos ang araw na iyon, ang buong Siyam na kaharian ay yumanig ng hindi mapigilan, at mula sa itaas, walang humpay na maririnig ang sigaw ng kalungkutan. Sa loob ng Siyam na kaharian lahat ng mandirigma ay kinikilabutan sa hangin, ang kanilang tunay na chi ay lumulubog at umaalo ng hindi mapigilan. At makalipas ang kalahating taon sa Wushenpik, na kung saan puspusan ang pagsasanay ng mga mandirigma, ngunit sa mga sandali namang ito ay iniulat ng alagad na isinilang na ang anak ng master. Nang marinig naman ito ng lahat ay agad na nagbigay ang isa na si master ang pinakamataas sa mundo,
kaya hindi niya talaga alam kung gaano karaming pagkakataon ang batang ito para sa paglikha. Ngunit nagulat naman ang isang alagad dahil may napansin siyang kakaiba, na kung bakit walang makalangit at makalupang mga pangitain. Agad naman na nagmadaling nagtungo ang ating bida sa silid nila habang nakasunod si Leon Fei, Black Dragon at disciple nito. Nang makapasok si Xiao Chen ay nakita niya si Jiang Meng na hawak ang kanilang anak habang natutuwa. Napabuntong hininga naman ang ating bida habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina na maayos lang. Masaya namang inihayag ni Jiang Meng habang pinagmamasdan ang kanyang anak na kamukhang kamukha nito ang kanyang ama.